Dahil sa kanilang gawain, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So una, there must be a proper respect, no? Sa mga leaders natin na ginagamit ng Panginoon. At magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ano pa? Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad. Ibig sabihin, nakikita sa atin yung pagtutuwid, pagtatama. 'Di ba? Yan ang tunay na iglesia. Hindi yung hahayaan mo yung kapatid mo. Hindi, dapat kasi pag-ibig eh. So hindi ko siya dapat saktan. Huwag kong sasabihin na mali yung ginagawa niya. Maling pag-iisip po yun. 'Di ba? Ang tunay na pag-ibig ay ano? Nagtutuwid, nagtatama, nagsasaway. You see? Kaya pangaralan ang mga tamad. Palakasin ang mga may hinang loob. Alalayan ang mga mahihina. At maging matiisin kayo sa lahat. Kung may kapatid tayo na nagkakasala, nagpapatuloy sa pagkakasala, maging matiisin tayo. Let's be merciful. No? And it is true. Totoo yan. I think this is one thing na natutunan ko din over the past days. Na mas maging matiisin at mapagkumbaba. Totoo talaga, no? Kapag mas naunawaan natin na tayo ay kinawaan at kinahabagan ng Panginoon, tayo rin ay magiging mapagpatawad, maawain, mahabagin sa ibang tao. No? Hanggat hindi natin naunawaan ang kahabagan ng Panginoon, awa niya, it might be difficult para sa atin na maging matiisin din sa iba. Pero kapag nangyari na po yun sa sarili natin, that will be the time na mas maintindihan talaga natin yung awa at habag. At tayo rin po ay magiging maawain at mahabagin sa iba. No? Ano pa? Tiyakin ninyo na ang sino man ay huwag gumanti ng masama sa masama. So again, tuturuan natin ang tamang pamamaraan. Kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang ano? Maging mapagpasalamat. Kaya nga ang pananalangin is isa yan talaga. Mamaya, madidiscuss natin yan. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ibig sabihin, patuloy po tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Huwag po nating sundin yung mga pagnanasa ng ating mga laman. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya. So, ibig sabihin, dapat totoo at tunay ang katuruan. Kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Yan ang tunay na pag-ibig. Ganito tayo namumuhay. Bawat isa na kabilang sa tunay na iglesia. So, lagi niyo pong ipaalala ito sa inyong mga sarili. Sa makatuwid po, tayo ay iisa o pamilya sa paggawa ng katuwiran at pamumuhay ayon sa katotohanan. At kasama doon ang pagtatama, pagtutuwid, pagsaway at pagdidisiplina ayon sa salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan ang isang kapatid ay gumagawa ng kasalanan. Itama natin siya, pero again, maging matiisin po tayo. Lagi nating isipin na tayo din mismo, tayo po ay napaka-vulnerable din sa paggawa ng kasalanan. Mag-unawaan tayo, hindi po tolerate ha, iba po yung ito-tolerate mo sa itatama. Maging maawain,
pero wag mag-tolerate. Kaya ang church po na umiiwas sa disiplina, no, yung mga tao na nagsasabi ng harsh mo naman. Narinig niyo na po ba yan? Ang harsh naman dyan. Dapat loving. Yung loving nila to the point na hindi mo na itatama. Mali po yun. Hindi po yun pamilya. Di ba? Hindi po yan iisa. At hindi kabilang sa tunay na iglesia. Kaya nga po, di ba, sabi sa salita ng Panginoon, magalak kayo kung kayo'y dinidisiplina ng Panginoon. Bakit? Yun po ang patunay at nagpapakita na kayo ay anak ng Panginoon. You see? Pagdidisiplina. Kung hindi ka dinidisiplina ng Panginoon, wala siyang paki sa'yo kasi bakit? Hindi ka niya anak. So, ganun din po sa iglesia. Kung pinapabayaan po natin ang isa't isa, hindi natin dinidisiplina ang isa't isa, ibig sabihin, hindi tayo iisa. Wala tayong pakialam sa isa't isa. Pangatlo, balik po tayo sa verse 42. Matibay na nanatili sa pagpuputol-putol ng tinapay. Actually, this is the first Sunday of the month. At dapat meron tayong breaking of the bread. But hindi ko na lang sinabi kasi last week nagkaroon naman tayo. So next week, we will, magkakaroon tayo. Next week yan na. Okay? Pagpuputol-putol ng tinapay. Now, ito ay isa sa mga regular na dapat ginagawa ng mga kabilang sa tunay na iglesia. This must be regular sa atin. Yung pagpuputol-putol ng tinapay. At ano nga ba ang kahulugan nito? Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, 23 to 25, alam natin, ito po ay pag-aalala, basahin natin, 23 to 25. Sapagkat tinanggap po sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa at pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito at pag-aalala sa akin. Now, alam po natin na ito po ay pag-aalala sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus. Tama? Ang kanyang katawan, nawala? Bakit? Nalobat? Okay. Ang kanyang, di ako naririnig nila. Naririnig niyo na ako sa Skype? Dad, naririnig niyo na ako? Hello? Narinig niyo po ko? Okay, sige. Nalobat po kasi. Teka lang. Okay. So, balik tayo. Alam po natin na ang pag-alala sa sakripisyong ginawa po ng Panginoong Hesus, yun pong ginagawa natin. Ang kanyang katawan na siyang pinagpuputol-putol ay ang paglalarawan ng pag-ako niya sa lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad. Now, at ang kopa naman po ay ang bagong tipan sa kanyang dugo. Ibig sabihin ay tapos na ang taunang pag-aalay ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil siya po ang kordero ng Pasko at ang handog ay makaisa at para sa lahat, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sinabi po dyan, ang kopang ito ay ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Bagong tipan. Kasi nga po, di ba, naalala niyo po ba kung kailan po namatay ang Panginoong Hesus? Kailan namatay? Sa araw ng Pasko. Ang araw ng Pasko po ay pag-aalala ng pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita mula po sa pagkakaalipin po sa Ehipto. Yun po yung Pasko.
At bakit sila naligtas? Dahil po sa dugo na nilagay nila sa kanilang mga pintuan. Yun po ang kanilang inaalala sa kanilang pagse-celebrate ng Passover or Paskwa. Kaya lang, dumating na ang kordero ng Paskwa. At sino yun? Ang Panginoong Jesus. Siya yung dugo. You see? Siya yung dugo na ipinapahid sa bawat inililigtas. Kaya po tayo ay naliligtas dahil sa kanyang dugo. Kaya po nung sinabi niya, ang kopang ito ay siyang bagong tipan. This is the new covenant. Tapos na yung pag-aalala nyo nung nangyari sa Egypt. Yung paglabas nyo sa Egypt, tapos na yon. This is the new covenant. My blood. No? Na siyang hindi lang pinahid, no? Naglinis sa atin upang tayo ay hindi makatanggap ng tiyak na kapahamakan. Yan po ang inaalala natin sa tuwing tayo po ay nagpuputol-putol ng tinapay. Dapat po yang maintindihan natin. No? At sa makatuwid po, ang tunay po na iglesia ay patuloy na naghahayag na ang kanilang kapatawaran at ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. At sila ay nasa bagong tipan na. Hindi na sila nananatili sa lumang tipan, but sila ay nasa bagong tipan. Hindi na sa kautusan. Okay? Ang tunay na iglesia, hindi na po sila sakop ng lumang tipan o ng kautusan, bagkus sila po ay nasa ilalim na po ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang tanging anak na si Jesus. Okay? At tingnan niyo po anong resulta nito sa bawat puso ng mga mananampalataya. Verse 46. At Acts 2, verse 46. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. O ginagawa nila to sa bahay-bahay nila. By the way, pwede nyo po itong gawin by family. I suggest gawin nyo po yan. Diba, nagba-Bible reading kayo. At least once a week, magkaroon kayo ng pagpuputol-putol ng tinapay within your family. Pwede po yan. Hindi po yan sa church, sa lang. Hindi. Pwede nyo yan gawin. By family. Bakit? Kasi inaalala nyo po yung kaligtasan na meron kayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At kaya tingnan nyo ang nangyari sa kanila. Sila po ay nagsasalo-salo. By the way, kumakain din po talaga sila. Okay? Sila po ay nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Sila ay may galak at tapat na puso. Sila ay puno ng kasiyahan dahil sa kanilang pagpuputol-putol ng tinapay. Yun ba yung dahilan? Bakit po sila may kagalakan sa kanilang mga puso? Sila po ba ay nagagalak dahil ginagawa nila yun kasama yung iglesia? Hindi po. Pero pwede. Pero hindi po yun ang dahilan. Dapat maunawaan po natin na ang kagalakan na kanilang nararamdaman ay dulot po ng pagkaunawa na sila ay kabilang nasa pamilya ng Diyos. Sila ay kabilang nasa kaharian ng Diyos. Na sila po ay nakakasalo na ang Diyos. Meron na silang relasyon na sa tunay na Diyos at tagapagligtas. Kung kaya't sa tuwing inaalala po natin ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, sa tuwing tayo po ay nagpuputol-putol ng tinapay, tayo po ay magalak. At unawain na tayo ay binayayaan upang makasalo na ang Panginoon. Tayo ay may relasyon na sa Kanya. Akala nyo po, it's all about remembering? Yes, pag-aalala po yun. Pero more than that, pagpapakita po na yun na tayo po ay may relasyon na sa Panginoon. Kasi why? Sa tuwing tayo po ay nagpuputol-putol ng tinapay,
Parang ano po yun eh, parang, parang kasalo natin ang Panginoon sa pagkain, sa hapagkainan. Naintindihan niyo po yun? At yun ay pagpapakita ng relasyon. So sana maunawaan niyo po na hindi lamang po yun. Yes, it's about remembering, but magalak po tayo. Why? Kasi nakakasalo na natin ang Panginoon. Tayo ay nasa Kanya na. Kaya tayo ay karapat-dapat na kumain ng tinapay at uminom ng juice. Kaya 'di ba? Kung matatandaan niyo sa 1 Corinthians 11, ano yung kasunod na sinabi ni Pablo doon? Kaya kung sino man ang kumakain at umiinom na, ano yun? Na hindi tama yung ginagawa, sila ay hahatulan, di ba? And di ba, narinig ko si Kuya nung message, nung tayo po ay nagputol-putol ng tinapay, anong sinabi niya? Hindi po yon dahil may ganito kang ginagawa, hindi ka nakarapat-dapat. Ang ibig sabihin po nun, kung ikaw ay walang relasyon sa Panginoon, ikaw ay hindi karapat-dapat. But kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, ikaw ay karapat-dapat na kumain at uminom ng yung tinapay at wine or juice. See? Kaya magalak tayo. Sa tuwing tayo po ay nagpuputol-putol. Why? Kasi yun ay pagpapakita at pag-aalala na tayo ay kabilang na sa pamilya ng Panginoon. Di ba, minsan makita ko, no, pag nagbe-breaking of the bread, umiiyak-iyak pa. Emotional song, no? Background music. Emotion ba, no? Why? Tapos papakita po yung video na pinapako yung Panginoong Jesus, no? Para pag, gaganon ka talaga. Pero no. Yes, we are sad na nangyari yun sa atin. Pero it is our joy na nangyari yun at ginawa yun ng Panginoong Jesus. Why? Kasi kung hindi dahil doon, wala tayong kaligtasan. Kaya yung ating pagpuputol-putol ng tinapay ay kagalakan sa atin. Why? Kasi dahil doon, we are now part of the family of God. Tayo ay may buhay na walang hanggan. It's a joyful thing. It's a joyful thing. No? Ngunit, may dagdag po riyan. At isa pa po sa dahilan, bakit po sila ay nagagalak, patuloy po natin basahin yung 1 Corinthians 11:26. Sabi po dyan, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ng kopa, ipinahayag ninyo ang ano? Kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang ibig sabihin po noon, ang mga mananampalataya ay may kagalakan sa pag-aalala ng kanyang kamatayan dahil hindi lang iyon patungkol sa kaligtasan at pagiging kabilang sa kaharian, hindi lamang po iyon, kundi ang buhay na pag-asa na siya ay babalik. At luluwalhatiin ang mga nasa kanya. May pagkabuhay muli sa kanyang pagbabalik. At iyon ay dapat tunay na ligaya at nagdudulot ng pagkasabik sa bawat isa na niligtas ng Panginoon. So yung pagpuputol-putol po natin ng tinapay, yun din po ay paghahayag na tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. You see, breaking of the bread is more than just the blood and body of Christ. It's about salvation, it's about being part of the family of God, at paghihintay sa kanyang pagbabalik. So kaya kapag tayo'y gumagawa noon, inihahayag natin na tayo'y naghihintay sa kanyang pagbabalik. Na siya ay babalik. That's a declaration na siya ay babalik. Kaya ang isang tunay na iglesia, listen carefully, ay masugid na naghihintay sa kanyang pagbabalik. This is one of the mark of a true iglesia or church.
Sila ay masugid na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Naghihintay sa kanyang bridegroom. Kasi church is the bride. And Christ is our bridegroom. Naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Sa kasalan na mangyayari. At sa paghihintay na iyon, ay may kabalikat na paghahanda. Di ba? Ang totoong iglesia, aware po yan sila. O alam nila na siya ay babalik muli. Kung kaya't ang kanilang pamumuhay ay nagpapakita ng lubos na paghahanda at paghihintay. At ano ang larawan ng isang taong naghihintay sa kanyang pagbabalik? Namumuhay para sa mga bagay na nasa itaas. Kaya nga sabi po ni Pablo sa mga taga-Kolosas, chapter 3, verses 1 to 4, Kung kayo nga'y muling binuhay, sabi ni Pablo, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Wala po sa China, wala po sa Davao, wala po sa India, wala po sa Amerika ang Panginoong Yesus. Nasaan siya? Nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag. Anong ibig sabihin nun? Bumalik na. Okay? Ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya saan? Sa kaluwalhatian. Kaya 'di ba? Ordo salutis, foreknown, predestined, called, justified, ano yung huli? Glorified. Yun yung order ng kaligtasan. The last is glorification. Ano sabi dyan? Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, bumalik ng muli, mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. That's glorification. You see? So ang iglesia, ang isang tunay na iglesia, naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Kasi ang huling stage ng kaligtasan, glorification. At anong ginagawa ng mga taong naghihintay sa Kanya? Again, namumuhay para sa mga bagay na nasa itaas. At dagdag pa riyan, verse 5. Patayin ninyo ang inyong katabi. Joke lang. Okay. Baka inantok na kasi, no? Patayin ninyo ang anumang makalupa. O yan, galing sa lupa. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Patayin na natin lahat yun. Yun ang paghihintay. Namumuhay tayo para sa mga bagay na nasa itaas at pinapatay natin yung mga bagay na related po sa lumang tayo. You see? Iyan ang pamumuhay ng bawat nasa tunay na iglesia. Namumuhay sa kabanalan, katuwiran, at katotohanan. Ganyan tayo naghihintay sa Panginoong Jesus. At panghuli, tatapos na po tayo. Babalik tayo sa verse 42. Ang huli po, nananatiling matibay sa pananalangin. See? Sabi nga ni Dr. John MacArthur sa isa sa kanyang mga sermon, nakikinig po ako kahapon, sabi niya, prayer is a recognition of total dependence upon God. Prayer is a recognition. Ibig sabihin, naunawaan mo, ang pananalangin daw ay pag-unawa ng total,
buong-buong dependence sa Panginoon. That's prayer. And sabi rin po ni Paul Washer, na nakinig din ako nung nakarang araw sa kanyang preaching, sabi niya, we pray because we need Him. Tayo ay nananalangin dahil lubos tayong nangangailangan sa Kanya. Sa makatuwid, ang isang taong hindi nananalangin, hindi nangangailangan sa Panginoon. You see? At ang ating pinakadakilang halimbawa po, no, ay ang Panginoong Jesus. Nabasahin po natin sa Mark 1:35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus, hindi po siya pumunta sa labas upang bumili ng lugaw or sopas. Pagbangon, pagbangon ni Jesus, lumabas siya at nagtungo sa isang lugar. At doon ay nanalangin. Lumabas siya, hindi para... Anong ginawa niya? Madaling araw, lumabas siya upang manalangin. Tawa kayo, no? Dad, no? Andyan si Daddy. Okay. Ang Panginoong Jesus ay ginawa ang lahat ng kanyang ginawa po dito sa lupa sa pamagitan po ng Espiritu Santo. Lagi niyo po yung tandaan. Ang Panginoong Jesus, yes, He is God-man, but yung ginawa niya po dito nung nasa lupa pa po siya, ginawa niya po yun lahat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? At ang ginawa niya po ay ayon sa kalooban ng Ama. Kung kaya't ang kanyang pananalangin ay pagpapakita ng kanyang pagpapasakop sa kung ano po ang kalooban ng Ama. So you see, even Jesus Christ, He is God. But binibigyan niya po tayo ng halimbawa kung paano tayo dapat namumuhay. Total dependence sa Panginoon, lubos na pangangailangan sa ating Panginoon. At kailangan natin maunawaan na bilang katawan, okay, bilang iglesia, bilang kabilang ng iglesia, bilang kabilang ng katawan niya, tayo ay nagtitiwala lang din. Tayo po ay dependent lamang po sa Kanya. Ang iglesia ay walang magagawa kung hindi dahil lamang sa Kanya. You see? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat maunawaan natin na ang Diyos ang soberanya. Ibig sabihin nun, siya po ang may hawak sa lahat. Kung kaya't ang nagsasabing ang Diyos ay soberanya, ngunit hindi naman subsob sa panalangin, ay maaaring hindi naunawaan ng katagang Diyos. Ang Diyos ay soberanya. Sasabihin mo, God is sovereign. Pero hindi ka naman nananalangin, maybe, hindi mo na iintindihan ano ba ang God is sovereign. Kaya nakakatuwang isipin po, no, sa huling verse ng ating main text, verse 47, Acts 2:47, ito po ay nagpapakita na ang Diyos ay tunay na soberanya sa lahat. One of the example na ang Diyos ay soberanya, verse 47. Basahin natin. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Now, pansinin niyo po yung huling parirala. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ang Panginoon po ang nagtataguyod ng iglesia. Okay? Hindi ang galing natin sa mga pag-share ng gospel, hindi po yung mga activities na meron tayo, hindi po yung mga palugaw natin, or paraffol natin, or palaro, o ano pa mang gimmick. Hindi po iyon. Kaya mali po na may magsasabi, dapat modern na yung pamamaraan. Kasi yung mga kabataan, tingnan mo yung kabataan, o tingnan mo sa amin, ang daming kabataan. Bakit? Meron kaming jamming. Kanta kami ng Torete, mga ganun-ganun ba, no? Meron pa isang church.
Meron silang Tekken. Alam niyo yung Tekken? Yung laro po, video game. O may Tekken competition sila para yung mga kabataan pumunta sa church. Para madagdag sa church. Hindi po. Lagi po nating tandaan, ang Panginoon po ang nagdaragdag sa iglesia niya. Hindi po tayo. Siya ang nagliligtas, siya ang nagtataguyod ng iglesia. Kung kaya't meron pa isa, naalala ko si The Bomb. Kilala niyo po ba si The Bomb? Sabi niya, hindi daw siya nag-seminaryo, hindi siya nag-Bible school. Nagpastor lang daw siya. Pero marami daw na naiinggit sa kanya. Kasi, ang laki-laki na daw ng membership ng church niya. Alam niyo pong ginawa niya? Alam mo yung sinabi niya? Sabi niya, alam niyo bakit? Bakit marami ngayon tayo? Kasi, kinalimutan ko yung dati kong ginagawa. Kasi dati ang ginagawa niya daw dati, nagbabasa, nagpipreach, ano isa? Nagbabasa, nagpipray, nagbabasa, nagpipray, nagpipreach. Yun lang daw. Yun lang daw ginagawa niya. Nagpipray, nagbabasa ng Bible, nagpipreach. Pero kinalimutan niya daw yun. Ang ginawa niya, nag-learn daw siya ng strategy, pagdidiscipleship, pagso-soul winning. Yun ba yung, ano po yan sa mga G12, no? Ganyan po talaga. Meron po silang ganyan. Yung nakalimutan ko na kasi kinalimutan ko na yon. Okay? Pero yon, kinalimutan niyo yung pagbabasa ng Biblia, pananalangin at pagpipreach. Ang ginawa niya, yon yung kinalimutan ko, yun yung ginawa niya. At sabi niya, tingnan niyo, punong-puno na yung, ano yun? Ano yun? Basta malaking church nila na malaki, punong-puno daw niya. Yun yung sinabi niya. And that is a very wrong statement. Kasi, ang paglago ng organisasyon nila ay ayon sa tao. Malaki talaga kasi ayon sa tao eh. At gusto ng tao yung kung anong ginagawa ng tao. Pero kayo, dapat nyo maintindihan, ng iglesia, ang Diyos ang may gawa. Ang Diyos ang nagtataguyod. So, anong dapat natin gawin? Manalangin, magbasa ng Biblia, at ipahayag ang kanyang salita. Yun lang ang gagawin natin. You see? Kaya ang church po na focus po sa mga gimmick or strategies dahil iniisip nila na ang paglago ng kanilang organisasyon ay nakasalalay sa strategy na meron sila, G12, ano pa man dyan, palugaw, no? Hindi po iyon ang tunay na kabilang sa iglesia. Hindi po iyon. Iyong lahat ng iyon ay human works, gawa po ng tao. Ngunit ang iglesia ay buhat ng Panginoon. Ang iglesia at bawat buhay ng mga kabilang sa kanyang katawan. Siya ang may hawak, naunawaan natin iyon. Kung kaya tayo po ay nananalangin. Kasi alam natin ang Diyos ang may hawak sa lahat. Kaya nga po, pinapasalamatan natin ang Panginoon sa saya at pighati, sa katiwasayan at kaguluhan, sa kasiyahan at kalungkutan, sa gantimpala at disiplina, sa pagpupuri at pagtatama. Dahil lahat ng iyon ay mabuting gawa niya para sa lahat ng umiibig sa Kanya. Dahil siya po ay soberanya sa lahat. Sana narinig niyo po yun. Sa kabila ng katiwasayan at kaguluhan, kasiyahan at kalungkutan, gantimpala at disiplina, pagpupuri at pagtatama, lahat pong iyon, pinapanalangin at pinapasalamat natin. Dahil naunawaan natin na ang Panginoon ay soberanya sa lahat. Sa pagtatapos po, ang tunay na iglesia ay nananatili sa katuruan ng apostol, ibig sabihin, nakakilala sa tunay na Diyos at Jesus at nananatili sa kanyang salita. Sola and tota scriptura. Pangalawa, ang tunay na iglesia ay nananatili sa pagsasama-sama. Ibig sabihin, namumuhay bilang isang pamilya. Pangatlo,
nananatili sa pagpuputol-putol ng tinapay. Ibig sabihin, naghahayag na ang kapatawaran at kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang at naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. At huli, ang tunay na iglesia ay nananalangin. Ibig sabihin, sila po ay total dependent sa Panginoon at nauunawaan na ang Panginoon ang soberanya sa lahat. Sa mga tuwid, sila ay nakikitaan ng lahat po ng iyon dahil sila ay itinayo ng Panginoong Jesus. Huwag niyo po yung kakaligtaan ng tunay na iglesia, ang Panginoong Jesus ang nagtaguyod niyan. Siya ang nagtaguyod ng tunay na iglesia. Pasalamatan natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kabila po ng dami ng mga taong or organisasyon na sumusulpot. Salamat dahil pininiserba mo po ang iyong salita na siyang iyong salita na siyang nagtuturo, nagtutuwid at nagbibigay ng katotohanan. At sa banal na espiritu na siyang nagbautismo, sa banal na espiritu kung saan mo kami binautismuhan. Salamat dahil kami ay kabilang sa iisang katawan mo, sa isang tunay na iglesia, at lahat ng aming natutunan ay makikita dito sa His Community Church. Sa patuloy po namin na pagpapakumbaba at paghahayag ng iyong kalooban lamang at lahat ng naayon lamang sa iyong salita ang aming gagawin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapatibay at pagpapalago sa buhay ng bawat isa sa aming relasyon sa iyo. Pakabanilin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Amen at amen. God bless po sa lahat. See you po bukas sa ating Bible study. Thank you. And sa online, thank you din po. God bless sa lahat. Thank you.